Welcome na naman mga kapotpot sa ating channel. Dito samahan niyo ako magbuo ng ating bisikleta na gagamitin natin sa ating biyahe. Yung mga gamit na bili ko galing sa Lazada, sa Shopee at mga bike shop na malapit dito sa amin. Tapos itong frame galing sa online seller sa Facebook. Itong frame na gamit natin yung VISP na machete. Nabili natin sa Facebook yan, ilalagay ko yung link sa description. Unang-una ilalagay natin yung headset. Lagyan natin ng grasa yung paligid ng paglalagakan ng headset. Tapos gamit yung ating bearing press, ayan, isisilid natin yung headset sa kanyang pupuntahan sa frame. Okay. Mas gusto ko itong gumagamit ng bearing press kasi yung method na pukpok, kasi ito saktuhan talaga yung lagay ng headset. Tsaka may iwasan mo na magkakrack yung pinaglalagyan ng headset. Kaya pulidong pulido. Mas ina-advise ko na ganito ang gamitin kaysa dun sa pukpok kasi yung frame minsanan lang natin mabibili yan. Alright, so yan, ikabit natin saktong-sakto sa ating frame. Tapos itong fork naman, bago nyo ilagay, syempre puputulan natin yung pinaka head tube. So gamit itong aking cutter at gumagamit tayo ng safety goggles, puputulan natin yung head tube. Ang pagputol ko dito, inilalagay ko muna yung stem, tapos yung isang spacer, tapos yung top cap para masakto mo yung sukat sa pagputol. Tapos gamit ka ng filer para yung mga rough edges matanggal mo. E di ayan, saktong-sakto ang ating pagkakaputol ng ating head tube. So dito sa part na to, inilalagay ko na yung ating stem tsaka yung handlebar natin na butterfly. Ito nabili ko lang din sa online, sa Facebook. Syempre ilalagay ko yung link sa description. Gamit ang ating torque wrench, ang sukat niyan, torque niyan ay 6 Nm. Tapos ang pattern niya pa X. Para hindi mo ma-lost thread yung mga pinch bolts natin. Tapos dito yung brake set tsaka yung shifter nilalagay natin. Ang torque naman yan ay 8 Nm. Sa ating brake calipers, 8 Nm din ang torque niya tsaka nilalagyan ko ng thread locker. Okay. Yung papunta sa likod na brakes, since internal cabling ito, paladaan natin sa loob. Ito, wala akong specific na technique kaya ang ginagawa ko, sinusungkit ko lang. Pagkapasok dito sa ating internal passage, kinukuha na ko na ng channel. Bago natin may pasok, ang ginawa ko, pinutol ko muna yung brake hose kasi hindi makapasok yung brake hose sa may olive dun sa ating internal cabling passage. So ayan, gamit ang chani, bali sinusungkit ko lang yung brake cable para lumabas siya. Pero may nakita ako may tool na ginagamit talaga dyan para sa internal cabling, pero since na hindi natin nabili yun, ganito lang yung ginawa natin. So ayan, ilagay natin yung brake set sa likod. Same lang, 8 Nm din yung kanyang torque. Tapos since na pinutol mo yung brake hose, malilalagyan mo siya ng panibagong mga fittings. Dito may tool na ginagamit para malagay mo yung fittings, pero since wala tayo nun, gagamitin natin yung interior, tsaka basahan, tsaka vice grip. Yan, para hindi mo makrush yung brake hose. Tapos pupukpukin mo lang ng pliers yung ibabaw. Tapos ayan, higpitan mo na yung papunta dun sa ating brakes. Tapos dito wala namang o-ring to, basta pagka hinigpitan mo siya, kusang bubuka yung olive. Ayan, since na medyo pinasukan ng hangin yung ating brake set, gagawa tayo ng brake bleeding. Pero since second hand tong brake set ko, ang gagawin ko, ipo-flush ko na, papalitan ko na yung buong fluid sa loob. So magkakaroon tayo ng tutorial kung paano yan.
Bali, abangan na lang natin. Ayan, edi gumagana na. Ayos na. Sa paglalagay naman ng bottom bracket, nilalagyan ko lang din ng grasa yung paglalagakan niya. Tapos may tutorial din naman tayo dyan kung paano maglagay ng bottom bracket kasama yung pagre-repack niya. Tapos para hindi malaglag yung kadena dun sa pinakamalaking kag sa likod, ang ginawa ko dito sa kanang bottom bracket, tinanggal ko yung spacer, doon ko lahat nilagay sa kaliwa. So, itong S-Ride na drivetrain, may kasama siyang crank tensioner. Ayan, gaya na nakikita ninyo. Tapos may nakalagay na din siyang thread locker na nakaprepare na. Ang torque naman dito ay 12 to 14 Newton meters. So ito, yung drop out naman na nabili na din natin sa Shopee. Sa paglalagay naman nitong ating rail derailleur, ang torque naman nito ay 8 Newton meters lang. Tapos ilagay na natin yung ating cable. So bali susukatin na natin siya. May specific talaga pang putol ng ating cable housing tsaka cable shifter. Pero dito ginamitan ko lang siya ng aking pliers. Yan, ito naka-internal cabling lang din to, so same lang technique lang din, susungkitin mo lang siya gamit yung chani. Tapos sa kada end ng ating mga cable housing, meron tayong mga yung mga cable ends na nilalagay natin para mas neat yung ating build. So ayan, susukatan na natin kung gaano kahabang kadena ang lalagay natin. Ang ginagawa ko dito, inilalagay ko muna sa pinakamalaking kag, tapos saka ko susukatin kung ilang link yung tatanggalin ko. Tapos pagka nasukat ko na kung ilang link yung tatanggalin ko, susukatin ko naman doon sa pinakamaliit na kag. Kapag sumakto na siya, puputulan ko siya gamit yung ating chain breaker. So dito sa pagkakasukat ko, 2 link ang tatanggalin ko. Tapos itong kadena pa lang to, may kasama na siyang missing link na pang 12 speed. So yan, i-testing mo na kung maganda na yung pagkakagawa. Tapos ito na muna din pagkakaya na. Sa ating end naman ng ating kable, ang ginawa ko lang, hininang ko lang yung pinakadulo niya. Gamit lang ating soldering iron tsaka tingga. O ito naman, magkakabit naman tayo ng gulong. Ang nabili kong gulong, 35C. Kaya lang nagkaroon ako ng issue dito. Hindi ko na-anticipate na hanggang 28 lang pala yung maximum na yung pinakamalaking tire na pwede natin ilagay. So ito, bumili ako ng bagong gulong
hindi ko na ilagay itong 35C. Pero ayan, kung magagawa kayo ng build ng gulong, ganyan lang naman maglagay. Okay, for the piece, the resistance. Ito na, lalagyan natin ng pot-pot ang ating build. Reviewin na natin yung aking kinabit na drivetrain sa aking bisikleta. So, makatandaan nyo, S-Ride M320 na 12 speed yung in-unbox natin 2 weeks ago. So ito, pinambiyahan natin hanggang Pagudpud. Performance wise, I'm satisfied. Sa shifting, lalo na itong gamit natin shifter, snappy naman siya kada shift. So gawa na maganda din pagkakatono natin. Yung feel ng shifter niya, ano yung tulad ko, parang ano, yung Shimano na XT, yung feel ng shifting. So sa price na 7,950, I think it's the siguro ito yung isa sa mga bang for the buck na drivetrain na 12 speed na may bibili ninyo, lalo na yung ganito setup na 38 ang chainring tapos 1150 sa likod. Sulit na sulit. Yung one time pala nagtanong si Andy Ahon kung paano daw ang fix dun sa pagka nagbaback pedal, nalalaglag daw yung chain dun sa chainring. Ginawa ko yung spacer dito sa kanan, tinanggal ko, so nakasagad yung bottom bracket paloob, tapos dito yung mga spacer sa kabila. Kahit anong back pedal ko, hindi nahuhulog dito sa chainring ng aking kadena. Yung kadalasang issue na sa mga 1x, pagka nahuhulog yung kadena sa pinakamalaking cogs. So ayan, nasolve natin. So ganun lang, gagawin nyo yung spacers dito sa kanan, lalagay nyo lang sa kaliwa. So ayan, dito nagtatapos ang ating build at review ng S-Ride 12 speed M320 7,950. Nabili ko sa bike. Sulit, sarap.